Welcome back sa ating channel. Magpasa hanggang ngayon ay hindi pa raw ipinapaalam sa publiko ang pag-a-appoint kay Michael Ma bilang Special Envoy to China ng Marcos admin. Nakakabahala daw ito dahil kung matatandaan ay nadawit ang pangalang Michael Ma sa issue ng smuggling ng bansa. Pero ngayon ay may a-appoint pa sa gobyernong ito. Magkakasabot raw kasi ang mga ito, kaya itong si Jahas ng Malacanang ay kayang-kaya rin itong mag-appoint na kung sino mang gugustuhin niya. Sa latest vlog ni Maharlika with Attorney Vic Rodriguez, ayaw daw niya itong si Mel Robles dahil may record daw ito ng pagnanakaw. Pero ipinilit daw ni FL Lisa at PBBM, kaya naman ngayon ay tuloy-tuloy ang lone better winner sa PCSO. Ang PCSO raw kasi ang ginagawang gatasan ng mga ito na milyon-milyon ang nakukulimbat kada buwan. Kayo mga kababayan, ano ang magiging opinion nyo sa usaping ito? Bakit ang isang pinaghihinalaang smuggler magnate o big time smuggler na si Michael Ma pinatawag sa Kongreso para imbestigahan yung alleged na involvement niya sa smuggling, biglang na-appoint na special envoy to China? Kung hindi pa dahil kay Fair Lady Maharlika, yung vlog niya na nadiskubrihan niya na appointed na pala special envoy, hindi natin malaman. Okay, yung latest interview ni Maharlika kay Attorney Vic, yun na, lumabas na ang misteryo, ang kababalaghan na isiwalat na. So pakinggan natin yung interview ni Maharlika kay Attorney Vic, then magbigay ako ng comment tungkol dito sa kababalaghang ito. Actually na ako'y nagulat at for sure yung ating mga kababayan na ipinilit pala na i-appoint during your time etong si Michael Ma na nasasangkot nga sa smuggling. Nakakalungkot dahil ito po talaga in-appoint nila. Pero Attorney Vic, nalaman ko lang ito actually na in-appoint pala si Michael Ma as Special Envoy to China is nung June 2023 nung si Michael Ma ay umattend doon sa event sa Chinese Embassy at doon ay tinawag siya, in-honor siya as one of the guests na in-introduce siya na please welcome Special Envoy to China, Michael Ma. Then, hindi po nag-release ng publication ang Presidential Communications Office. Hindi rin po siya nanumpa sa kay Pangulong, kay Marcos Jr. na siya nga ay in-appoint as Special Envoy to China. Kahit i-google ng ating mga kababayan, halongkatin natin sa mga dyaryo, sa lahat ng major media, hindi po talaga, kahit ako mismo, hindi ko makita na in-appoint siya officially ni Marcos Jr. So, ito po ay, para sa akin, ay pagtatraidor sa taong bayan at pag-aabuso sa kapangyarihan ni Marcos Jr. Anong take nyo dito? Kasi kayo may personal knowledge pala kayo na pinapa-appoint sa inyo dahil nakita mo na hindi siya karapat-dapat pero nung wala na kayo, ay in-appoint siya tapos without papeles na maipakita sa taong bayan. Hindi ko rin alam kung kailan siya in-appoint. And ang treatment ko nga, although ako'y Pilipino, mahal kong Pilipinas at mahal kong mga Pilipino, parang sige, it's none of my business for now dahil kayo yung nasa kapangyarihan, gusto niyo i-appoint kung sino man. But life is expensive. Okay. So, klaro alam ni Attorney Vic yung nangyari gusto niyo i-appoint kung sino man. But the request for him to be appointed as Special Envoy to China came in too early. It came in around June 24 of 2022. And kung sino man, you can feel free to deny it, but I have the list. Take note June 24, 2022, nandyan na sa listahan si Michael Ma na i-appoint na Special Envoy to China.
Grabe, hindi pa na-proclaim. Kasi June 30 yung proclamation ni PBBM. June 24, nandyan na. Isa sa mga gustong ipa-appoint. Grabe. So, ituloy natin ang pakikinig kay Atty. Vic. I have the list. June 24, 2022. And if you want this to go on and continue, go ahead. And lalabas natin. Di ba? Basta June pa lang, bago pa hindi pa kami nakakapanood pa, ay nandyan na yung pangalan niyan. Ang akin, ino-organize pa lang natin yung administrasyon ng incoming, yung nanalong Pangulo, si Pangulong Marcos. Bakit unahin natin special envoy? Di ba dapat yung ambassador ng China muna? Bago, the ambassador takes precedence over the special envoy to China. Plus, anong gagawin mo pa special envoy? Anong mission mo sa China? Hindi malinaw eh. And I believe, kailangan may ambassador to China ka muna. I-appoint mo muna yan and consult with him. Mr. Ambassador, ito, rekomendado to special envoy to China, okay ba? Anong tingin mo, etc. Because ang head doon is yung ambassador. Hindi ba? Kaya hindi ko lang pinoproseso. Kaya naging nga, yung sinabi ko noon sa isa ko ring interview, lahat gusto first class sila eh. Lahat kinakailangan priority. Lahat kinakailangan naka-fast pass. Pag sinabing pasok-pasok, hindi pwedeng ganun. At least during my time. And what does he have? An appointment paper? Like you, I'm clueless. I am ignorant. I do not know. But the better question, I believe, is, do we have the right to know? Yes, we have the right. And the PCO, instead of nitpicking, yung mga nag-criticize ng mga policies ninyo, sagutin nyo yung mga tanong ng taong bayan. Sagutin ninyo kung yan ba'y na-appoint, sagutin ninyo ano ba ang relasyon niyan doon sa, hindi pa sarado ito. Pabubuksan muli itong usapan ito, dahil lumabas na naman ang pangalan niya. Kilala kong personal si Michael Ma, nag-aarap kami ilang ulit niyan. Mabubuksan na naman yung pilit pinagtatakpan na suspended hanggang ngayon na hearing on agricultural products ba sa House of Representatives na lumabas din ang kanyang pangalan. So, look, bago kayo, gumawa ng kung ano man at gagamitin nyo yung pangalan ng iba, pag-isipan ninyo. So, yun. Grabe, no? Di ko lang mahanap na yung may short video ni Michael Ma at itong si First Lady na dyan, supportan natin ng unity, ganun eh. Sa video na yon lumalabas na very close ang working relationship ni Michael Ma at ni Attorney Lisa Raneta Marcos. Maraming pictures na ipinapakita ni Maharlika sa mga previous vlog niya na kasama palagi si Michael Ma sa mga travels abroad. Yung mga unang travel nila sa US, kasama. Kaya yun ngayon, yung kapabalaghan na ngayon, lumilinaw na. Kasi wala pang ambassador sa China, gusto na nilang ipa-appoint ang special envoy to China, si Michael Ma, na pinaghihinalaan na na-involve sa big-time smuggling. Kaya ang tanong, sino ang kamay? Sino ang nagporsigi na ma-appoint si Michael Ma as a special envoy to China? So, hindi diretsahang sinagot ni Attorney Vic, kaya lang, taong bayan, ako, alam ko na, sino yung makapangyarihang kamay na maniobra, nag-mastermind na ma-appoint. Grabe, mauting ka yan. Pag sunod na tanong ni Marlica doon, isa na. In case na wala na si PBBM sa pwesto. Either matapos niya yung termino niya hanggang 2020 o kung ano mang mangyari, hindi niya matapos yung termino niya. Pwede bang mapanagot itong si Michael Ma
Sabi ni Atty. Vic, yes. Kasi, ginugol ko rin, tinignan ko, nag-research ako, wala siyang appointment paper. Walang, I think 3 sila na special envoy to China. Kalimutan ko na yung 2. May papers. May mga pictures na nanumpa sila sa harapan ni PBBM. Bakit itong si Michael Ma? Wala. Kaya, kababalaghan nga, kaya ngayon, hindi na kababalaghan. Alam ko na kung sino ang may kagagawan kasi yung punot dulo, bakit gusto ni First Lady na maalis si Atty. Vic as ES is appointments. So, siniraan nila si Atty. Vic. Hanggang nung hindi niya na maatim yung ganong tirada. Umalis siya ng kusa as Executive Secretary. Then later on, ayaw bitawan ni PBBM dahil magkaibigan. In-appoint niya as Chief of Staff. Pinirma ng appointment. Yun din, nangyari. According to Attorney Chong, as kwento ng DICT Secretary, ginombag ang presidente nang dahil sa appointment as Chief of Staff. Ganun. So, grabe itong mga pangyari. But, ang lahat nito may hangganan. Kaya, Michael Ma, ang kababalaghan na solved na dahil grabe ang lakas niya sa powers. But ang power na yan may hangganan. Malalaman natin. So, ngayon tahimik na. Nasaan na siya? Sumusweldo. Magkano ang sweldo ng special envoy? Ano ang naitutulong niya sa bansa? Paano na yung malala nyo alam ba yun? Nung SONA, last time na SONA. Mga smugglers and hoarders, your days are numbered. Anong numbered? Anong nangyayari sa mga wala pa tayong nababalitaan na kinasuhan na big time smugglers o nakulong kaya. Imbes na kasuhan or ikulong, na-appoint pa na special envoy to China only in the Philippines.